Nasa linya po natin ang isang ekonomista at fellow ng Center for People Empowerment in Government o CENPEG. Walang iba kundi si Professor Emmanuel Leyco. Good morning, Professor Leyco. Morning, Prof. Good morning po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Opo, bigyan nyo nga po kami ng paliwanag, Professor Leyco. Sabi ko nga kay Christian kanina, kararating ni Presidente nung Biyernes, galing India, may dalang mga halaga ng pamumuhunan sa bansa. Una sa lahat, Professor, na itanong ko na ito dati nung mga unang taon ni Presidente na panay ang biyahe niya sa labas. Kasi tinatanong ng mga ating mga kababayan, bakit panay ang biyahe ng Presidente na yan? Parang ganon. Ano ba ang kahalagahan nitong mga pagbabiyahe muna ng Pangulo natin sa iba't ibang bansa? Ang direksyon ng Pangulo ay mag-imbita ng mga investor dito sa ating bayan. Kung kaya't lumilibot si Presidente at nakikipagpulong sa mga iba't ibang mga pinuno ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, ang huling bisita ni Pangulo sa India ay significant dahil first time nating narinig na ang Pangulo ng Pilipinas ay parang talagang seryosong pumunta sa India at nakikipagpulong sa Prime Minister. Maganda ang kanyang pagtanggap sa India. Right. At matagal-tagal din, mga limang araw. Limang araw, opo. Opo. At ngayon nga po, ang katulad ng sabi ninyo, merong tinataya na mga $448 million na investment. Ito po yung sinasabi nila na confirmed na. Yes. Confirmed yung 448. At meron pang potential, maaaring humigit pa sa $1 bilyong ang pumasok sa Pilipinas. Pero pwede rin nating unawain ano ba itong mga investments na hinahanap ng ating Pangulo, ng ating bansa. Ang kapansin-pansin po dito, yung tungkol po sa healthcare, tungkol po sa kanila pong mga projects, tungkol po sa construction ng mga telecommunications tower, digital finance, opo, at saka expansion ng mga dialysis centers at saka clinical outsourcing. Napakaganda po na itong mga proyekto na ito, lalong-lalo na po sa healthcare at saka sa digital technology. Knowing, Professor, na ang India ay magagaling daw sa usapin ng digital at saka yung paggawa ba ng gamot. Opo. Maski po sa Amerika, nangunguna po ang mga Indian immigrants or of Indian descent origins na namumuno sa kanilang mga digital and even financial technology sa Amerika. Ngayon po, yung sa gamot, hindi po kaila sa atin, mura po talaga ang mga gamot na galing sa India. Marami po yan. In fact, before pandemya, bago pa po magpandemya, sinasabi na yan, nung nagkakaroon po ng mga debate, bubuksan ba ang Pilipinas sa pag-i-import ng mga gamot from Indian India. pharmaceuticals? Opo. At marami po silang mga gamot na hindi available dito. Kaya po kung magkakatotoo yan, maganda po yan. Sana po, hari nawa. At yung mga gamot na hindi available sa atin, ay maging available sa pamamagitan ng ating relasyon sa India. Maganda po yan. Maputol ko kayo, Professor. Bakit nga ba mura ang gamot sa India as compared to other pharmaceutical companies sa ibang mga bansa? Alam po ninyo, pinag-aralan natin yan noong panahon pa po ng dating Pangulong GMA. Na bakit yung gamot na pareho ang naman, brand. ang sangkap. Pareho rin po ang pangalan. Pareho ang pangalan. Bakit po doon ay napakamura kumpara dito? Meron po silang mga tinatawag na mga teknolohiya na kaya po nilang i-produce ang parehong gamot sa mas mababang presyo. Pero yung mga kumpanya, ayaw po nila na dalhin dito yung mga brands na yon dito sa Pilipinas. Pero ngayon po, sana ay mapangibabawa na kung hindi naman po, talaga naman po ang pharmaceutical industry natin, hindi naman po talaga
yung tuwirang manufacturing, marami po sa atin is mga toll manufacturing na ang mga sangkap ay kinukuha rin natin sa ibang bansa. So mabuti po yan kung magiging totoo at mangyayari na talaga sa Pilipinas na pwede nating angkatin yung mga gamot na yan, talaga pong makakatulong yan sa atin pong industriya ng kalusugan dito sa Pilipinas. At lalo na doon sa mga pamilya na may mga pasyente. Ang mahal-mahal kasi ng gamot ngayon, Professor. Opo, tama po. At tulad nga po niyan, nabanggit yung sa mga dialysis na maganda po yan. So, sa akin, walang duda kung magkakatotoo po yan, malaki po ang benepisyo na makukuha natin doon sa hanay ng kalusugan. Ang isa pa po, yung ating pong digital technology na gagamitin din sa edukasyon. Malaking bagay po yan kasi sabi nga po natin, isa sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ngayon ay ang ating educational deficit. Opo, yes. May education poverty, may malawakang illiteracy sa ating. Opo. May tuturing na bang krisis yun, Professor? Ay, opo. Kung makikita natin na mahigit sa 50% ng mga mag-aaral natin ay hindi nakakabasa ng tama at hindi nauunawaan ang kanilang binabasa, ay krisis po yan. At yan po ang dapat na gawing prioridad ng ating pamahalaan dahil malawak po, malalim ang epekto nito, hindi lamang po sa edukasyon, kundi po sa ating ekonomiya at pati po sa ating panglipunang direksyon. Paano po kung ang ating pong halimbawa, ang ating pong pagka may eleksyon, hindi makaunawa ng issue ang ating pong mga mamamayan, paano po nila iboboto ang tamang kandidato na maaaring makalutas ng ating problema. So, para po makaiwas na tayo na konting sayaw, konting kanta, iboboto na. Kailangan po talaga ay malalim ang pagkakaunawa at ang desisyon ng ating mga mamamayan. Mahalaga po yan. Gaano po kahalaga para sa pagsigla ng ating ekonomiya itong mga nakuha nating investments galing sa India? Pangilan ba ang India, kung mayroon kayong data, Professor, sa mga foreign investors natin? Kung sa pag-angkat po ng bigas, malaki po ang nakukuha natin sa India, sa Vietnam. Basmati rice yata yung nandun no? Hindi lamang po. Alam po ninyo, hindi, siguro po yung mga basmati rice para po sa mga specific na sector. Pero India is one of the major exporters of rice. At ngayon, ang pagkakalam natin Vietnam is major source. So, So, Professor, sorry, yung audio natin medyo nagfe-fade. Pwede nga, konting mobile ba tayo, Professor? Konting pihit lang po. Hello? Ito po. Ayun, ito po. Ayan. Yes, Ayan. Oho, parang pasensya na. Sabi nyo nga, isa ang India sa importer. Kinukuha na natin ng bigas. Opo. At alam po ninyo, pagka ang mga bansa ay nagsabi na hindi muna kami mag-export dahil marami kaming pangangailangan, Naku. Magsasuffer tayo dyan. Pero hindi naman po talaga na ang importation ang solusyon sa ating problema sa bigas. Kailangan po palakasin natin ang ating agrikultura. Right. Tama naman po na sinabi ng Pangulo, nasa India pa po yata siya nung sinabi niya na magkakaroon ng 60-day ban sa importation. Opo. Ibig sabihin, malaki ang ating production. Ay inaasahan po. Bagamat nagkaroon tayo ng malawakang bagyo, inaasahan na ang ating ani sa mga susunod na buwan ay magiging maayos naman. At
ito po ay proteksyon sa ating agrikultura, yung ban sa importation. Kasi po ngayon, ang sabi ng mga magsasaka, napakababa na ng Farm gate presyo. price sa kanila. Opo. At ang presyo ng bigas ay malaking bagay po yan sa pagbaba ng ating inflation. Pero ang problema po, pagdating sa palengke, baka daw tumaas naman ang presyo, Professor. Pwede rin po yun. Pero ang pinanggagalingan po ng ating mga bigas ay galing po sa ibang bansa. So kung palalakasin natin ang ating agrikultura, dito na lang po tayo magtatanim, dito tayo mag-aani, at dito magagaling ang ating kakainin sa ating hapagkainan. Bukod sa makikinabang yung sarili nating mga magsasaka, di ba? Opo. At ang ating mga magsasaka ay magkakaroon ng kita. Right. Hindi po katulad ng pagka-in-import ang ating bigas, wala po silang kita at napipilitan silang magbenta ng mas mababa. Samantalang ang cost of production dito ay mataas. Ngayon, iba pa pong usapin yun. Bakit mataas ang cost of production sa Pilipinas at mababa sa iba? Malaki po ang subsidiya na tinatanggap ng agrikultura ng iba't ibang bansa kumpara po sa Pilipinas. So, kung imbes na mag-import tayo, bigyan natin ng malaking suporta ang ating agrikultura, pangmatagalan pong benepisyo yan para sa atin pong... So, yun yung nakikita nyong isa sa posibleng paraan. Opo. Palakasin natin ang ating agrikultura. Pero mabalik po tayo doon sa ang papel ng India. Sila po ay malaki, para pong sila ang leading country pagdating po sa teknolohiya, lalong-lalo na pa sa mga BPO, lalo artificial intelligence. Kailangan po rin natin yan. Kaya po, pwede rin natin gawin na ang relasyon na ito ay magbigay daan doon din po sa training at exchange ng ating pong mga scientists. Para hindi naman po laging i-import na naman tayo, AI i-import din pa. Magagaling po ang mga programmer natin dito, magagaling po ang mga computer professionals. Professor, yun din kaugnay niyan yung tanong ko sana. Dahil merong pinatibay na strategic partnership ang Pilipinas at India. Sa economic view, Professor, ano yung magiging tulong nito para sa bansa? Mas maganda po na mas malawak at mas maraming bansa ang nagiging strategic partners ng Pilipinas. Hindi po katulad ngayon na ang ating strategic partnership ay kung minsan po naglalaro lang sa Amerika at sa China at ang Hapon. Ngayon, kung nandiyan na po ang India, maganda po yan. Sana po ay mapalawak pa natin yan. Kasama ang mga European countries, ang EU. Kasama rin po ang Latin America. Alam mo po ninyo, ngayong malakas ang issue ng taripa sa buong mundo. Ngayon po ang mga iba't ibang bansa ay nagsasama-sama para po labanan yung epekto. Yung epekto po ng matataas na taripa sa Amerika. So sila po ngayon, kung magkakaroon po tayo ng bilateral relations, trade at mas mababang taripa sa Pilipinas at sa India, ay makakabuti po yan sa ekonomiya natin. Strategically, mabuti po yan. Mayroong nabanggit ka makailan si Presidente Professor Leyco. Yung nabanggit nyo na kanina na hininto niya muna pansamantala yung importation natin for 60 days. On the other hand, atubili naman siyang payagan o aprubahan yung pagtataas ng taripa doon sa mga imported rice. Kailangan mo na raw pag-aralan naman muna yun ng maigi kung ano ang pwedeng maging epekto nito sa ekonomiya. So paano natin babalansehin yun? Sa ngayon po, mataas ang taripa. Pero kung ang presyo ng mga imported mas mababa kahit na po may mataas na taripa, matatalo pa rin ang ating agricultural sector. Kaya po kailangan pag-aralan ng Pangulo ng ating pamahalaan. Ano ang role ng mataas na taripa? Kasi po ang mataas na taripa protection yan ng ating sariling industriya. Right. At magkaroon ng kasi po kung babalikan natin bakit ba tayo nagkaroon ng
rice tarification law. Mm-mm. Ang sabi po nila, yung kikitain doon ay ilalagay natin sa Agrikultura. development, ang agrikultura. Pero Right. mukhang hindi po ganun ang nangyayari. Kaya nga, yung rice tarification law na sinasabi Mm. nila, mukhang hindi nakikita yung dapat na Hindi idulot. napapakinabangan. Oo. Tama po yun. Kaya po panahon, magandang oportunidad po ito na talaga pong balansehin natin. Kailangan ba natin talaga ng importation? Kailangan natin siguro sa isang banda. Pero hindi po yun ang dapat na maging strategic na solusyon doon po sa mahinang agrikultura natin. Kailangan po palakasin natin ang ating agrikultura. Isa pang paksa, Professor, na gusto naming hingan sa inyo ng impormasyon o para maunawaan namin, insight. Itong sa larangan naman ng politika natin sa bansa, itong naudlot na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, nakakaapekto ba yung ganitong mga issue sa lagay ng ekonomiya natin? At may epekto ba naman ito doon sa kumpiyansa ng ating mga negosyante at mamumuhunan, yung mga ganitong usapin? Sa mga tanong po ninyo, parang alam na po ninyo ang inyong sagot. Gusto ko manggaling sa inyo, Professor. Ganito po, bago pa man, sabi nila hindi naman daw ibinasura ng Senado. Archive. Na-archive. Pero yung iba naman, ang sabi nila, pagka in-archive, ibinasura na, pinatay na. Oo nga. Ang sabi naman sa Senado, hindi sila ang pumatay, kundi ang Supreme Court. Ito na po, balikan natin kung ano po ang sentimiento ng maraming sektor bago pa po mangyari itong pag-archive at pagpatay o pagbasura o whatever. Marami na pong mga surveys na lumabas. Mahigit na 50%, kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 60 pa yata. Sabi nila, ituloy ang impeachment, not because the Vice President is guilty. Right. Hindi po yun ang issue nila. Ang sinasabi po nila, ay kailangan po, mukhang napakabigat ng mga akusasyon na ito at pinagtibay ng mahigit 200 kinatawan sa Kongreso, mabigat po ito. Kaya po, ang sabi nila, ituloy ng Senado yung impeachment trials kasi po dito lalabas kung may ebidensya ba o wala. Kung At totoo kung yung mga wala, akusasyon para opo. malinawan. Opo. So kung wala, sabihin nila not guilty. Right. Ipawalang sala. Pero po, kung ito ay magpapatunay na may kasalanan at merong mga ginawang hindi naaayon sa ating batas, kailangan po ay panagutin at sasabihin ng Senado na guilty ito. Pero hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ay pagtitibay na meron ba o walang ebidensya, may kasalanan ba o wala ang pangalawang Pangulo. Dahil napakalaki po ng issue na ito. Parang pong sinasabi nila parang 100 something million nagastos lang ng ilang araw. Pagkatapos po ang nakatanggap yung mga chichirya, mga pangalan ng mga chichirya. Prof, follow up lang on that. Without specific cases, in general, yung mga negosyante ba at saka mamumuhunan, concerned din sa nangyayari sa politika, yung accountability, yung mga ganong usapin. May side din bang ganon na tinitignan itong mga negosyante na ito? Malaking bagay po ang political stability na usapin para po sa mga namumuhunan. Kasi po, kung sasabihin nila na, paano yan, magmumuhunan ako, pero matetenga lang o mawawalang visa dahil sa kaguluhan na ito, pipigilan nila ang kanilang pamumuhunan. Hindi lamang po sa mga foreign investors totoo yan o konsiderasyon, kundi maski na dito sa loob ng Pilipinas, ang atin pong mga namumuhunan ay pinag-iisipan din yan. Lalago ba ang kanilang mga puhunan kung ilalagay nila sa negosyo ngayon? Pero kung ganito po ang kalagayan natin na hindi masiguro. Kasi mukhang hindi pa po tapos ito Hindi pa. May MR pa, Professor. Aantayin pa natin yun. Opo. May susunod pang kabanata. Oo. May MR. Pagkatapos po, ngayon lumalabas na ang mga opinion ng mga dating mga
justices, Chief Justices pa naman. pati ang Chief Justice at nagsasabi, Mismong gumawa Unang- ng batas. ang minimum ay dapat nagkaroon ng oral argument. Right. So mayroon na nga yatang naghain ng ganon, nagpetisyon na magkaroon ng oral arguments. So Opo. anyway, dyan ka muna namin puputulin, sir. Ang isa pa pong pinakamahalaga na narinig ko dito Mm. ay yung opinion ni Justice Ascuna. Askuna. Opo, Yes, na ang sir. sinasabi niya, mukhang mali ang interpretasyon at mali ang quotation na ginagamit sa ating konstitusyon. Mhm. Kaya po, naku, malaking usapin po yan. Sabi nila, once a year, hindi po one a year. Malaking bagay po yun. Magkaiba. Oo. Magkaiba po yun. So sabi ni Mm. Justice Ascuna, ang sinasabi po nito, ang nangyari ay once a year. Hindi naman po sinasabing one a year. Mhm. At yung one na yun ang itinuloy. Yung iba po, hindi po yun pinadala sa Senado. Yung tatlo- Yung tatlo. Oho, yung tatlo, hindi po ginalaw. Yung isa, yung pang-apat na pinirmahan ng mahigit 200 mga kinatawan, yung pong nakarating sa Senado. Right. Professor, pagka may lumabas na desisyon ang Korte Suprema Tatawagan sa namin kayo ulit. FR na yan, tatawagan ka namin ulit, ha? Para sa Well, epekto. sige po. Salamat, sir, sa inyong insights. Marami po kami natutunan at sa susunod po ulit. Maraming salamat po. Thank Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin ang isang ekonomista, si Professor Emmanuel Leyco at fellow din po ng Center for People Empowerment in Government. Mahalagang malaman natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.